Picture mo mo ito. Hindi na, okay na yun. Eh. Wala na. O, tingnan mo, tapos sabay awkward tayo ng ganyan. Ah. Ayun, guys. Yan naman ang ating ano. Ba't ba naisipan natin to? Ang ating first episode sa podcast. Wala pa, wait lang. Wala pa ba yun? Ate, wala nang ano to. Anong gagawin? Ano yan? Pipicture pala muna siya bago siya mag-entrada ng Gusto ko kasi ganito. picture natin ito. So, nandito kami ngayon sa ano. Okay, game. So, So, ginawa ko. ginawa ko siyang necklace. Yes. Tama kayo. Ginawa ko siyang necklace. So, welcome sa ating first episode naman. Natuloy din ang ating MMM podcast. So, Trial lang naman. trial and error, ganyan. Tamang kwentuhan lang. Pero guess what? Nasaan kami? Nasa favorite. Dahil wala pa tayong budget, sa labas muna tayo. Yung mga typical na kapihan, tas typical na chismisan, ganyan. Ang Sa- tanong, maririnig ba tayo? Mayos. Pero feel ko maririnig naman tayo. So, pakilala muna, introduction muna bakla. So, sino Hindi ka? muna. Ano pa ang pangalan ng podcast natin? Tsaka na yun, te. May Ah, manonood may pa ba? Oo, tayong dalawa. Si Nathan, si Chris, si Anira. Taray naman. Special shoutout nga po pala. Nag-isip na ako ng kung anong magandang pangalan ng podcast natin. Pero, wala pang final, syempre. Podcast. Podcast. Like, we are cousins, gano'n. It's a pod and cuz. Hindi ko alam. Anyway, introduction. Introduction ate. Ano nagagawa natin? Oh. Ikaw muna. Ikaw ang veteran. Anong veteran? Walang Veteran mga sa- ganong entrada. Ikaw ang veteran. So, sa mga hindi nakakakilala sa akin, syempre wala naman talaga nakakakilala sa akin maliban sa mga kaibigan ko at sa pinsan ko. KimiFood.tv Ang iyong ang iyong Food Explorer. Yes, ang iyong foodie girl explorer. Foodie Girl Explorer. Bakit ba? Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Cerise. Ganun lang. Sino ka? Cerise Bao. Series na? Cerise Bao. Cerise na... Anong wrist bow? Silabaw. Silabaw. Okay lang. Okay. Okay lang. Apelido ko. Okay. Cerise Bao. Ano yun? Wala namang kalutay lang. So, bakit ba natin... Wala daw energy tong podcast na to. Siyempre, nahiya tayo. Nasa labas kasi tayo eh. So, yung parang salita namin, bulong-bulong lang. Parang, actually, yung podcast na to, pang-amin lang to, guys. For memories. For memories. So, ba't namin binuo to? Hindi nga namin... Binuo, wala pa tayo nabubuo. I mean, paano ba nabuo yung concept na mag-podcast tayong dalawa, ganyan? Actually, hindi ko rin alam. Gustong-gusto ko lang talaga mag-podcast. Kumbaga, sometimes kasi, kapag nakikipag-usap ako sa tao, may kahit mga kalokohan yung pinag-uusapan namin, kahit pa paano, may natututunan ako. Diba? So, gusto ko lang i-capture yung memories na yun, iparinig din. Malay mo, may mapulot silang tae, charot. May mapulot silang aral kahit pa paano. Kung may manonood. At kung meron talaga mapupulot. Oo, at kung meron talagang mapupulot, no? Ikaw, bakit ka pumayag sa ganito? Wala lang. Ginadya ka din eh. Check ko lang today. First and last. Uy, wag naman last. Parang feeling ko continue na natin. Kung Hindi, sakali kasi- ma-pursue. Diba ang balak agad sa kotse? Oo, ang plano talaga namin, mag-podcast sa kotse, yung tahimik, ganyan. First time talaga, buong tapang talaga, may mga tao pa dito sa cafe. Guys, nandito pala kami sa may Bacoor, Cavite, Molino. Shoutout sa Naya. Baka naman po may paliburing cake. Baka naman, Naya. Ayun guys, parang so ano yung magiging first topic natin for this episode? Random. Sobrang random. Paano pag nagsabi ako na ang topic natin dahil umuulan is pag ba yung ex mo bumalik, kailangan babalikan? Ay, gustong-gusto niya yung topic na yan. Ako talaga? Oh, ako, oo. Sinakay. Binabalikan.
Tama mo tayo kumagal. Binabalikan. Anong motto mo in life? Sabi mo last time. Okay lang mahuli. Kasi ako'y binabalikan. Wow! Eme lang yun. Binabalikan. Oops, hindi ko na sabi. Ikaw ba, for example, may mga taong dumating sa buhay mo na out of nowhere is kinat off mo na siya. Ako nag-cut off? Oo. Like, ikaw nag-cut off. Kahit anong scenario, bumalik, tatanggapin mo pa rin ba? Ako nag-cut off. Dapat ako yung mag-first step na bumalik kung ako yung nag-cut off. Ganun. May mga times kasi na hindi naman, kahit na ikaw yung nag-cut off, meron yung mga friend na sila yung nag-e-effort na, like yung mga friends mo, di ba? Hindi kasi pag ako yung pag kinat off ko kasi for a bad reason. Pare, di ko gusto yung galit. Chances are, parang no na. No na. Yung dati naman kasi, I tend to cut people off. Wow! I tend to cut people off, di ba? Siya kasi guys, parang ano kasi siya, kapag nagmahal talaga siya. Hindi. Oh? Friendship muna tayo, friendship. Friendship lang daw yun. Well, ano ka ba sa ano? Ano ba ang personality mo pagdating sa magkakaibigan? Anong klaseng friend ka ba? Ano yung personality na lumalabas sa'yo? Ano yung na-observe mo sa sarili mo na dun sa mga ka-work mo before, hindi mo siya naipapakita towards sa mga ibang, yung talagang close friends mo? Asan sila? Anong silbi na ito? Wala lang. Hindi, pati ikaw muna. Hindi, ako kasi, ang personality ko, halimbawa, kung hindi kita close at all, parang kunin mo yung kiliti ko bago ako magpakalagayan ng loob sa'yo. Parang ganon. Kasi sometimes kasi yung parang sobrang bibo-bibo lang sa umpisa, then later on, Hindi na nagpaparamdam. oo, parang ganon. So, hindi ko agad binibigay yung, di ako FC. Di ako FC sa mga, bakit FC ba ako doon sa unang trabaho natin? Di ba hindi? Parang di talaga ako FC. Siguro pag when it comes sa social media work, mga ganyan, sa mga influencer, talagang kailangan mo talaga kasi part of job yun. Pero pag yung mga taong nakakakilala din sa akin, talagang hindi naman ako hindi ako yung talagang totally friendly na ako yung magi-initiate ng hi, hello, ganito, ganyan. Nahihiyain din ho ako. Ikaw ang vlogger na Nahihiya, totoo. Ay, lumapit sa coordinator. Oo, nahihiya. Sobrang nahihiya ako. Ganun. Parang hindi ko kaya. Pero kapag halimbawa, kaibigan ko, like parang, for example, si Chris or kung sino man, it's like pag close na kami, parang okay na yung friendship namin. More than friend, yun na ibibigay ko. Like, parang family ko siya. Talaga all throughout, bigay ako. Ganon. Kahit sa, sa partner, ganyan. Meron kang partner. Sana nga eh. Lord, bigay mo na ulit. Nandiyan naman na ulit eh. Ay, ganon. So, ikaw, ano ka? Before. Hindi rin ako. Ay lang before. Super before na to eh. Parang nagkaroon ng 2 stages eh. Before, super, di ba? Parang friendly with others. Kahit mukha akong maldita, friendly ako talaga. Madami akong friends, madami akong chat, madami akong kausap. Tapos, nagkaroon din ng years naman na pili lang talaga yung tao. As in, pili lang. Ngayon, nasa middle na tayo. May circle of friends, pero very tight. Naniniwala ako dyan. Kasi sabi nga nila and very tight and very responsible people. Mature. Yun na yung circle of friends mo. Kasi habang tumatagal, di ba kapag bata ka nga daw ang dami mong friends. Like, kunyari, high school ka, ang daming nakapaligot sa'yo, ang dami mong barkada at all, ganyan. Pero as you grow older nga daw, parang yung circle ng friends mo, paunti ng paunti, marirealize mo kung sino yung talagang totoo sa'yo, kung sino yung mag-stick sa'yo hanggang sa tumanda. Kumbaga, magka-problema ka man or masaya yung nangyayari sa buhay mo, nandun nakasuporta yung
kaibigan mong yun. At na-realize ko yun lately. Yung mga panahong... Yung mga taong yon. Sino yan? I wanna hear it! Special message na. Yung mga ganun. May mga ganun tayong point na dumadating sa buhay natin. Ayoko na ng bad influence ng mga Kaibigan, oo. Kaya choose your friends wisely. Hindi lang vote wisely. Ganyan. Kasi may mga friends din kasi na parang friend ka lang niya kapag halimbawa Kailangan ka niya. napapakinabangan ka niya. Friend ka lang niya kapag may or may madami siyang nakukuhang scoop sa'yo. Diba? Yung parang makikichismis lang. Then right after that, bye-bye na kasi wala akong makuha sa'yo. Parang ganun. Pero sobrang rare lang talaga yung mga people na parang, ano ba yun, mag-open ka man or hindi, nandiyan sila. Na hindi ka nila pipilitin na, ano ba nangyari, ganito, ganyan. Kasi yung mga ibang kaibigan na sobrang mapilit, hindi ko naman nila lahat pero yung sobrang mapilit na, ano mo problema, hindi mo sabihin, ganito, ganyan. Hindi ka pa nga ready di ba? So, give that, moment muna dun sa tao, baka hindi pa niya kayang mag-release din at all. Yung parang kating-kati malaman yung kung ano nangyayari sa buhay. Tapos yun pala, mababalitaan mo, is-block mo lang din pala sa iba. Diba? Yun yung malala. Ikaw, pinaka-longest friendship? Pinaka-longest, nung high school ako, wala akong masyadong friend. Longest friend mo ngayon? Si Kakat. Ilang years? Hindi ko na mabilang since college. Hindi man kami, si Kakat, tsaka si Kim, tsaka si Keishan. Yun. Yung mga college. Let's say, first year college. 2012. 2012. 2010. 2012. Nag-lyceum ako. Nag-ship ako. Nag-ship. Wow. Booking! So, yun. Parang, 2012. sila yung yung isa nagkaanak na, but stay, di ba? Si Nandun pa din, si Kim. Like, parang, nandun pa din. Yung isa na sa ibang bansa. Nandun pa din. Hindi man kami yung parang araw-araw may communication. Pero pag nagkausap kami, parang ang tagal-tagal na namin. Parang kailan lang kami nagkita or something. Pero wait ganyan. lang. Sabi mo parang casual lang. Parang puro ka talk. Try mo na yung food and drink ng night. Ay, kumakain kaya ako. Kumakain ako, no? Pero masabi yung sarap. Soto. Gusto ko siya. Fairness. Tsaka laki. Sarap yung cake lang Naya, in fairness. Yung place nila, grabe. Ang ganda. Homey, comfortable. Ayun lang. So, may manonood pa kaya sa atin sa susunod na episode. Hindi ko wala kasi boring natin mag-usap. Pero try pa rin natin i-upload to. Wala lang. Pang sa amin lang naman to eh. Kung ngayon yung manood. Ito, naka-customize lang yung makaka-view. Hindi, naka-public yan to eh. Bala ka dyan. Parang medyo nakakalaman. Sa nakakailang minutes, 13 minutes pala nakakalipas, oh. Hindi ako, kasi ang longest friendship ko is, wow, parang makakatalo. Since, elementary. hindi kami friends nun eh. Iba yung circle of friends namin nung elementary. High school kami naging friends, sinabuo yung friends, yung group namin. Saan man, mga 19 years. Tagal. Pero doon sa 19 years na yun, ako yung pawala-wala. Pero tinatanggap nila ako pabalik. Buti ikaw That nabibilang kind of people, mo. kasi binibilang namin. Ako hindi. I mean, alam ko lang kung kailan kami nag-start. Pero yung Mahilig kami sa counting stars. Mahilig kami sa mga ganon. Ilang years na tayo na friends. Ang tagal na. Mahilig kami sa ganyan. Ako never kong binilang. Like, hindi ko binibilang kung ilang taon na tayo magkaibigan. Basta as long as friend kita. Oo, ganun. Hindi ko siya binibilang at all. Hindi naman dahil sa pagbibilang. Pero parang feeling ko kasi pag binibilangan ko yung tao, parang limitado lang sila sa buhay ko. Di sa akin lang yun I mean, ganun ako. Binibilang namin kasi parang ang nice na gano'n na kami katagal. Matagal na Parang, Ako hindi ako maano na nagbibilang, hindi ako maano sa, ano bang tawag doon? Kumbaga parang,
binibilangan para malaman, ay, sobrang tagal or what. Parang ano lang. Pero sa relationship, mahilig ka magbilang. Hindi. Monthsary. Hindi ako nagbaban. Anniversary. Ba't alam mo lagi yung anniversary? Hindi, Makita mo alam ko lang kasi number. Hindi naman sa konting kita sa number na, uy. Hindi kasi, wala akong jowa, FYI lang ha. Pero yung number na yun, yung taong kasi yun, special kasi sa akin. Pero hindi naman kami yung intended na pala mag-celebrate, ganyan. Walang mga ganong ganap. Kung magsa-celebrate kami, sobrang dalang lang, way back before. Kasi sa mga hindi nakakaalam, may tao kong bumalik sa akin. Wow, kinuwento na. Pukpuk kita Pukpuk kita, kasabay lang kita mag-relapse naman. Oo, yun pa yung nakakatawa kung paano kami. Ito yung pinaka-story. Ito yung bonding namin. Ito yung bonding talaga. Pero bago mabuo yung mga ganitong moments ng bonding namin, kami yung magpinsa na hindi kami close at all. Deadma lang talaga. Kumbaga, magkikita lang Kakwento kami. na naman niya yan. Oo, magkikita kami sa reunion na parang dumaan ako ganyan. Tsaka one time, talaga, parang sobrang soplada niya. Ganon talaga, mataray, ganyan. Deadma ka talaga, talk to my hand. Ganyan ang eksena niya. Ang eksena niya is, parang, ano yun lamay yon ni Lola. Lamay ng Lola namin. Then, right after that, parang ako, syempre, inutusan ako ng nanay ko na, alokin mo yung mga bisita, ganito, ganyan. Sila naman, bibihira lang silang pumunta sa mga ganong klaseng gatherings. So, ako si Alok. Inalokan ko siya that time. Tapos sabi ko, oy, Rika, kain ka. Parang wala siyang binanggit na word at all. Gumanon lang siya. Gumanon. That means I don't like. Parang ginanon niya lang ako ng hand niya. Parang in-stop. Talk to my hand. Ganyan. Uy! Mag-assume agad. Ganon. Sabi ko, oy, okay. Girl, the attitude. May attitude ka, girl. Sabi ko, ganyan. Tapos yun, parang siguro, graduate na ata tayo nun no? Feeling ko. Noong mga panahon ng patay ng Lola. Ano yun? Hindi ko na matandaan. Pero alam ko, graduate na tayo nun Siguro fresh grad. Fresh grad kami nung time na yun. Tapos, right after that, pumunta ako sa US. Nandun ako. Tapos siya dito sa Pilipinas. Then, nung umuwi ako ng Pilipinas, gusto ko agad maghanap ng trabaho. So, yung mama ko, kinontak yung tatay niya na parang, meron bang, ganito, ganyan. Kasi nagbago nga yung personality niya. Kasi hindi siya kumakausap ng tao talaga. Like, parang hindi siya nakikipag-interact sa tao, sa sobrang introvert niya. To the point na parang bubuisit ka na lang, kinakamusta lang, ayaw pa magsalita, parang ganon. So, nung time na yun, nanibago si mama nung kinasal yung kuya niya na parang, ang sabi niya, parang nagbago si Rika, ganito, ganyan. 2019 yun. Ayun. Anyway, wala ako nung dito sa Pilipinas. So, nung umuwi ako, naghahanap ako ng trabaho. And my plan that time is to work again abroad. Which is, gusto ko naman itry yung cruise ship, ganyan. Then yung kinontak ni mami yung tatay mo. Parang Which is kapatid niya. Which is kapatid niya. Na parang, tawag dito, may baka hiring dun sa pinapasukan ni Rika, ganito, ganyan. So, pinasok ako dun sa isang coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. So, tinanong siya. Siyempre, di ba kapag sa kumpanya, bawal yung mga special cases sa relatives talaga. So, ine-ekis yun. Kung may ni-refer ka, it's either ka-transfer ka sa ibang branch, parang gano'n. So, right after the interview, on the spot, tinanong niya ako, what is your relationship kay manager, Yung manager. What is your relationship kay ganito, ganyan. Cousin, anong degree? Like, first blood cousin po. Tapos sila na-shock. Yun pala, later part, nalaman ko, hindi niya alam na magpinsan kami at all. Alam ko. Hindi ko lang kung anong degree. Oh, yun. Parang hindi niya alam, hindi siya aware kung isang part na magpinsan ba kami, ganito, ganyan. Ito ba yung ilaw pa? Yan. Hindi niya alam kung isang part na magpinsan kami. So, ako naman parang, na ate? Parang, talaga ba na dumadalaw ka sa bahay sa kapag may mga gatherings, hindi mo knows na magpinsan tayo. So,
after that, so naging magkatrabaho kami. Parang na-push na maging magkatrabaho kami sa isang store. Hindi pa rin kami nagpapansinan kahit magpinsan kami. Hindi tayo nagpapansinan. Binabati-bati mo lang ako ng casual, ganyan. Pero syempre, feeling ko, ramdam ko, may awkwardness. May awkwardness. So may awkwardness. Naging close lang kami is nung part na nakakaamoy ako na, totoo, na meron siyang kasampingan sa trabaho. Totoo. Pareho kami nakatira sa Cavite. Then sumakay kami sa may jeep. Parang natulog ako. Ba't alam ba nila yan? Hindi nila alam yun. So, nandun kami sa jeep. Nandun kami sa jeep. Right after no, nandun kami sa jeep is, natutulog ako. Pagkadilat ko, may parang, kasi, aginaldo ka eh. Ako papaliparan. So, technically, dapat, bababa na siya ng talaba. Nagulat ako, umistraight papuntang, ano talaga, bumaba ka pa nun pala sa may Camellia. Parang, sabi ko, bakit, what's with Camellia? What's with Camellia? And bakit papunta ka doon? Like, ako, pagod ako sa trabaho, hindi ka ba pagod sa trabaho? Parang ganun. And, na-check ko kasi yung schedule that time. Hindi siya off. So, parang ako, nagwa-wonder ako, bakit anong gagawin niya doon? Parang ganun. So, binigyan ko muna ng ng benefit of the doubt. Yes. Wow. Alam mo kasalanan eh. Hanggang sa, ayun na-confirm ng mga haka-haka dun sa pinagtatrabahuan namin na, confirm. May something. Something is giving. Guys, hindi pa namin malabas yung emotion namin, hindi kami makatawa kasi nasa public place kami. Sana maintindihan nyo yun. Next daw. Medyo tungkol sa relapse. next episode siguro tungkol sa relapse na yan. Ngayon, quiet. Oo, doon tayo naging close hanggang sa, ang pinaka, namin, bonding nung time na yon kung bakit naging solid yung closeness namin. Kasi nag-break sila. Nag-break sila nung taong yun. Yung hinatid niya, going Camellia. Tapos niyaya ko siya. Kasi naawa ako sa itsura niya. Parang, paano itsura ko? yung hindi mo maipinta, sobrang lungkot niya. Hindi umiyak ako sa cashier nun. Oo, yung talagang nagtatrabaho ka dahil broken ka nung time na yun. Siyempre, medyo bagets ka pa nun. Sabi ko, hindi ko kaya. Backroom ako. Yung sobrang hindi naman pet, normal naman yun, valid naman yun. Ang intense ng nararamdaman niya nung time na yun. So parang, short relationship lang yun. Oo. Talaga sabi ko, kawawa naman tong cousin ko. Kawawa naman tong pinsan ko. Sabi ko, sige, sama ko na nga to sa Zambales. Ganyan. So, nagpunta kami ng Zambales, niyaya ko siya. And guess what? Tinulugan ako. Kasi, nag-swimming ako kasi ako hilig-hilig ko talaga sa dagat. At sinama ako, pero tinulugan ako. Sabi ko, parang feeling ko yung nature makakatulong sa kanya to heal eh. Makakatulong sa'yo to sleep. Oo. Tapos ayun, nung nag-swimming kami, wala kasi tayong noon, tuwalya nung time na yun, nilamig ako. Biruin nyo, ilang taon lang ako nun, pero parang feeling mo, tanda-tanda, parang hinipan ka lang naman namig na hangin eh, bigla ka na agad. Pahit ka pa nun eh. Oo. So, parang sinasabi, grabe talaga yung yun, doon nabuo yung closeness namin dalawa. Meron pa isa Zambales, tapos? May La Union. Tapos anong ginawa sa La Union? Hindi rin naman ako natulog. Meron kasi, hindi kita tinulugan ng time na yun. Okay. Nung time na yun, gusto mo pumunta sa flotsam, jetsam. So yung gusto niya talagang pumunta talaga ng La Union kasi gusto niya doon mag-celebrate ng birthday niya. Tapos after nun, ako naman, parang nandun yung mga friends ko na out of nowhere na nandun din sa La Union. So parang, sige, meron pa namang 3 days left. Parang yung isang gabi lang na yon, ilaan ko lang doon. Parang ganyan. Yung pala, nagtakbo si bakla. Kala niya tinulugan siya. Hindi ako sinama. Meron naman sumama sa kanya. May nakita kami dong tao na kakilala niya na, ganun lang. Gumanon lang kami, ganun. Pero wala. Oo. Wala daw. Na-confirm ko naman sa kanyang wala. Alam mo yung mga pagkakataon na alam naman sa sarili niya na wala talaga. Pero may makukulit na tao sa paligid na ini-insist. Wala ka dyan. Ayun lang naman, parang lang naman to, introduction lang naman to.
Wala pa naman tong kakwenta-kwenta kasi syempre first episode. Maganda yung mga casual usap sa kotse. Oo, yun. Siguro yun yung mga dapat yung abangan. Mas maganda yan pag madami tayo. Oo, mas maganda yata. Mas madaming mga mga thoughts talaga na mga Mga utots. mga otots na mga personalities around the corner. Iba-iba talaga ng mga opinion din talaga. Malalaman natin kung ano yung mga opinion nila sa mga bagay-bagay. And yes, umuulan sa labas. May simba ba ngayon? Bukas yung simbahan. Parang dami ng apartment. Ayun lang naman. O, paano mo i-end to? Basta yun na yan, guys. Continue mo lang yan habang nag-uusap tayo. Hindi, hanggang 30 minutes lang. Hanggang 25, okay na yan. Food review pala. Ayun lang, basta. Basta, bahala na kayo. End na lang namin to bigla. Bye-bye na.